Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga. Itong kaso ni Cabral, patuloy pa rin mainit na pinag-uusapan mga ka-Wonder. No? At ang daming mga nai-involved na naman nasisingit na pangalan. Kasi naniniwala sila mga ka-Wonder na itong si Cabral na dating USEC Undersecretary ng DPWH ay mukhang buhay pa. At mukhang pineke lang daw yung kamatayan. Dahil pinagbabasihan nila yung photos, no, na tinitignan nila yung itsura. And then even yung plugs, no, yung tsinelas na natagpuan dun sa bangkay na suot. Hindi yung parehas na nasa pool ng dashcam. No, na parang sandals yung suot niya. Pero nung na-recover dun sa kasama ng labi ay iba na ang itsura. Hindi na siya slippers or sandals, clogs na siya, no? So parang paano nangyari 'yon? Marami rin nagsasabi baka mamaya that time na nakuhanan siya ng dashcam iba naman yung suot niya nung bumalik siya at sinuot niya naman yung clogs, maaring ganoon ano. So hindi natin alam kung ano talaga at iniisip nila na maaring ang sabi nga ni Remulla na maaring tumalon nga ito si Cabral. Angelo Reyes po ang dating ano. At maari daw tinulak din kasi marami silang tinitignan kagaya nitong driver na the driver nga is considered person of interest na no. At of course lahat ng mga nakapaligid diyan sabi nga suspect yan basta may kinalaman, yung mga nakalogs no. By the way yung documents ng ni Cabral nasa kamay daw ni Reviste. Pero may iba pang version tayo naririnig na ito raw ay mukhang inagaw niya dito kay dito kay Cabral. At nasugatan pa raw to si Cabral sa biglang pagkakahila. No? Naranasan ko rin yun, nahiwa ako ng papel. Ano? Sa talim, sa bilis ng pagkakakuha. So, yun daw ang sinabi. Paparaisipan sila, ba't kailangan daw agawin ni Reviste ito kung totoo man? No, sabi nga ng ibang mga content creators din, baka mamaya nandun daw yung pangalan ng mga kaalyado, kailangan daw i-secure. At sabi naman ni Reviste, anytime, i-surrender niya naman to sa ombudsman kung kailangan. No, pero ba't humantong pa roon? Siyempre pala isipan din yan. Ano? Or naniniguro lang talaga itong si Reviste na gusto niyang malaman at makuha niya agad, makasecure siya ng copy para makatulong din sa pagresolba nitong skandalo na to, no? Itong nakawan na ghost projects and through flood controls at ano pang mga proyekto na hindi pa natin nadidiskubrihan. Well, mga ka-Wonder, nakakasyak, ano? Dahil kung naalala nyo yung balita na itong runaway ride na dito yan, malapit lang sa amin, dyan lang yan sa may Fairview sila, na 4 days na yatang nawawala before the day of their marriage. Kumbaga, itinuring siyang runaway bride. At hanggang ngayon, wala pa rin pasabi kung nasaan siya. At ito nga, inililink dyan na isinaswap daw. Sinasabi nila na yung bangkay, yun daw yung runaway, no? Na ginagamit na nila. Na although wala naman na tamang investigasyon dyan na hindi naman yan yung totoo, pero ginagamit nila yan ngayon. At kaya humihingi tayo ng paumanhin dun sa of course dun sa future husband to be na naudlot nga no, na kung nagagamit man yan dapat itigil na natin kung hindi talaga yan totoo no. Kasi kawawa naman yung pamilya na baka mamaya iniisip na nawala na talaga yung kanilang anak. And ito pa isa mga ka-Wonder. Kung naalala niyo si Maslog na nakasuhan no, ng graft at perpetual disqualification from holding any public office. No? She was sentenced 6 to 10 years of imprisonment. Etong si Maslog ay pineke niya yung kanyang death, yung kanyang kamatayan, yung kanyang identity. So pinaniwala niya yung mga otoridad na ito nga ay namatay. No? At after years, ito po'y bumalik dito sa Pilipinas at nahuli sa kanya pong masamang gawain. Pangalan niyan si Mary Ann Tupa Maslog, no? Na finake niya nga yung kanyang death to avoid conviction mga ka-Wonder. No? At itong kanya pong kinasasangkutan 24 million textbook scam noong 1998. At nagpalit siya ng identity na siya na raw ay si Dr. Jessica Cese Francisco
nang siya po'y madakip ng sala according to Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices, nung chinek po ang kanyang fingerprint ay match na match dito kay Maslog. So yan pong hinihinala, baka nagpalit ng ito ng identity, mga ka-wonder. At yun nga, nagdududa rin sila, pati yung asawa, bakit daw hindi pina-autopsy, no? At bakit may tinatago ba? Bakit maari naman daw, niisip nila, na itong autopsy report ay peke. Na hindi talaga yun ang sinubmit, kumbaga para maitago si Cabral. No, na sabi nga nila, baka nagbayad daw ng malaki. Hindi natin alam yan. No? Hindi tayo pwede magbigay dyan ng final conclusion unless meron pong findings ang ombudsman o ang NBI na siyang may hawak ng kaso, sino man, na yan nga po ang nangyari, mga ka-wonder. Dahil itong si Cabral, napakalaki po ng kanyang role dyan sa mga budget na yan. Kung alam natin, siya ay involved sa pre-NEP at post-NEP. No? Kung ano yung mga dapat ilagay dyan sa national expenditure na mga kailangan mga proyekto. Siya po ang nagsasuggest, parang ganun. Ano? At after niyan, siya rin yung post. Siya rin siguro ang titingin kung ano yung ipapasa dyan o hindi. Parang ganun ang pagkakaintindi ko sa report. No? At ito ngang si Cabral, sabi nga nila, tinitignan niya yung lugar na yan ayon kay Remulla. Kabisado niya raw yung lugar na yan. Bakit? Kasi dyan daw yung sinasabing rock netting nila nitong si Yap. Yung rock netting po kasi, of course, yung lugar na yan, mabundok. Pag nag-landslide, magbabagsakan yung bato. So, rinalagyan nila yan ng rock net, mga nets, para hindi dumausdos yung bato. At ayon sa pagkakarinig ko, kung hindi ako nagkakamali, na meron itong 36 billion na isasama sa iimbestigahan. No, kaya nga itong si Pulong nag-request ng pagbiyahe sa 13 or 16 na bansa na nagtataka nga sila. At hindi nga yun pinayagan at ito'y bumaba na nga yata sa 2 o 3 na lang. Well, dapat pag may mga kasong kinaharap na posibleng ipatawag, wag muna sana i-grant yung paglabas-labas ng bansa. Habang kasi itong kaso na to ay lumalalim at umuhukay at nabibisto kung sino man yung mga mastermind. Kasi maka-wonder kapag yan nabisto mo na konkreto yung isa, magtatahi-tahi yan para yan spider web. No, kagaya nitong kamatayan ni Fersilapid, kagaya nitong mga 51 billion na inallocate dyan kay Pulong na ganun kalaki. Itong rock netting, itong problema na isinasampa kay Sara na mai-impeach nga siya. At lahat-lahat po yan mapagtatahi-tahi. Kaya po nililitis, iniimbestigahan ng maayos ang kaso. Hindi po yan minamadali. Gaya nga ng PBBM, sabi niya, hindi, kasuhan mo na yan, ikulong mo na yan. And then, yung ebidensya ay hindi naman ganun kasubstantial at kakongkreto, hindi makakalaya din. Makakatakas din. Di sayang lang ang effort. Kaya talagang inaayos ng gusto. Iniisip nila bakit wala pa raw nakukulong. Nasampulan na nga. Hindi pa ba sample dyan si dating Pangulong Duterte na nandun nga sa dahig. At early next year by January or February, ayon kay Sentry, maaari nang madakip itong si Bongo. Kasi wala pa yung warrant ni Bato, pero may naniniwala sila na meron na. Pero kumbaga, hindi pa yata inilalabas o binibigay dun sa ating bansa. I don't know kung bakit. Ang gusto kasi ng Pilipino na mapakulong man lang yung gigil na gigil sila dyan sa ilang senador na involved sa nakawan na ang kakapal ng mukha. Na meron pa ako nakita dyan grabe na nasisira yung kumbaga sa simbahan, yung solemnity, yung sacredness ng Senado. Biro mo, nakausap mo, kumakain, may laman yung bibig, puno yung bibig. Hindi naman yan ganyan, ini-expect mo na pa-deteriorate na ba yung uri ng mga mambabatas natin? Na pati sa mga pangurakot, talagang champion sila at dadaanin lang nila sa drama. Paiyak-iyak kasi they know eventually that they will be released pag napalitan na ng bagong presidente. Dapat hindi ganun, mga ka-wonder. Dapat matibay yung ating batas. Dapat nga baguhin na yan. Kanina, yan po yung pag-uusap namin ng isa sa member namin sa organization, na dapat talaga baguhin na yung konstitusyon na yan. Na hindi na natin patagalin yung unitary dahil hindi naman yan bagay sa atin.
No? Kagaya ng Amerika, they have unitary. No? But they have federalism. They have unitary form, the presidential form, I mean, but they have the federalism. 'Di ba? So hindi naman yan bagay sa ating bansa ayon sa ibang mga constitutionalist, sa mga nakakaunawa. No, dahil ating bansa ay maliit naman, hindi naman ganun kalaki ang ating ekonomiya. So ang sinasuggest nila mga ka-wonder, yung mix o yung hybrid nga ng parliamentary at ng federalism, which is, I think, maganda. Kasi pag nakita ang isang leader na corrupt at hindi effective, pwede siyang paalisin agad-agad. No, hindi siya magtatagal. We have to wait for 6 years before we can elect again. At isa pa, yung sinasabi nilang election na yan, dapat tanggalin na yan eh. Dahil bakit? Ginagamit lang yan ng mga hindi wise voters na boboto ng isa na namang tiwali at dadaanin sa numbers game. Yun naman ang sinasabi, numbers game. Dapat hindi ganun. At dapat kung yan man i-retain, dapat yung mga botante ay ini-interview sa kanilang capacity to vote. That is our right to vote, ano? That is not our privilege. It is our right. But we should, of course, exercise our right accordingly. Hindi porke right mo yan basta ka na lang. Kawawa naman yung mga nag-iisip na bibili ng tamang leader. No, mga ka-wonder. So, yan nga, no, na they think, balikan natin itong kay Cabral. They think that Cabral faked her death because of those circumstances na biniggas natin kanina. Na iba yung tsinelas, no? At yung sinasabi nga na bakit balik siya ng balik doon. Parang gusto niya lang ba ipakita sa tao na nandoon siya. Na may pakita talaga na pinaalis at bumalik doon din sa same spot. Para daw mapakita sa tao na talagang tumalon siya. Kasi naka-document. May nicturan pa ng isa na driver na, eto, documented siya talaga yan. Kumbaga parang scripted daw ang labas. Yun, hindi natin alam. Kasi based naman dun kay Remulla na sinabi na yun daw yung asawa. Yun daw mismo si Cabral. Pero, pwede naman daw i-fake yung pagkaka-autopsy at ibigay ang ibang report. Depende sa bayad. So, parang na-check dito yung integrity ng pag-check dyan. Kung sino man nag-check ng autopsy dyan at nagbibigay ng report. So, napakahirap po sa ating bansa, no? Parang napakalakas ng pera. Yung pera na parang pinakamakapangyarihan. Yung pera ay gawa lang naman ng tao yan. That becomes a medium of exchange. Na para makabili ka. No? Noong araw kasi barter, na para makapag-avail ka ng goods o makapagbili ka. Ngayon napalitan na, nagkaroon na ng itong money, itong pera. Na which turned out to be more powerful than, I'm sorry to say this, parang mas nangingibabaw pa siya minsan sa batas. No, now we know that no one is above the law, no? Pero iba no? Iba yung nagiging nangyayari. Parang mas malakas yung pera dito, lalo na kapag yung bansa is corrupt. Talagang nangungurap yung mga mambabatas. Yung pera na yan, sabi nga ng Bible for the love of money, hindi yung pera, hindi sinabi ng Biblia o ng banal na kasulatan na ang pera ay ugat ng kasamaan. Ano ang ugat ng kasamaan? Yung pagmamahal sa pera. Dahil kapag mahal mo yung pera, ayon nga sa psychology, kapag yung isang bagay na ginawa mo na may kasamang kasalanan at nararamdaman mo yung guilt, kapag inulit-ulit mo siya, nagkakaroon ng kalus, nawawala na yung guilt mo at nag-i-enjoy ka na. Kapag nabili mo to, na nagagrant yung satisfaction mo, nag-gratify yung desire mo, and then you will aim for more. Kaya lalakihan mo yung nakaw. At that is exactly what is happening dito sa mga mandarambong. Kaya palaki ng palaki yung kanilang ninakaw. Dati nga, milyon-milyon. Nauwi sa bilyon. Nauwi sa multi-bilyon. At pag pinagsama-sama mo raw, itong mga ninakaw, trilyon. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang trilyon? Sobrang dami niyan, mga ka-wonder. Kaya na niyan siguro punuin yung isang buong kwarto na hindi maliit, medyo malaki-laki na. Ganong kalaki. Yan po ang nananakaw sa pera ng kabangyaman ng bansa. Habang tayo ay utang ng utang, loan ng loan, para mailagay sa mga proyekto, para maitaguyod ng bansa. At yan naman ay nare-recycle papunta sa bulsa ng mga magnanakaw. Alam nyo, very hopeless na kung ganyan yun, nakakainis na talaga yun. Ito na lang mga ka-wonder, no? Pagdasal na lang natin itong mga magnanakaw na makipag-deal na lang si Lord sa kanila. Alam nyo, totoo yan. Na one day, in their
happiest hour na kung di na na-expect, bawiin ni Lord yung buhay nila. No? O kaya, isa sa miyembro ng pamilya nila, singilin. No? May mga ganung pagkakataon kapag hindi sila nagbago na kapag siningil sila ng Diyos. Kasi pag ang Diyos ang kumilos, He knows exactly what to do. We cannot dictate, no, Lord, ganito sana. Because God is omniscient, He knows everything. As He is a sovereign God. At He knows perfectly what to do. All we need to do is just to ask Him, pray. No? I-open yung mouth natin, yung desire natin, labas natin. Bakit? Gusto kasi natin magbangon yung ating bansa, sumagana. Pero may mga mandarambong ninanakaw yung pera natin. Ano magagawa natin? No? Hindi naman tayo pwede maglagay dyan ng mga ginagawa noon na may mga vigilante na tinitigok yung mga magnanakaw at masasama. Hindi naman natin ina-advocate yan. So ano lang magagawa natin? Aside from our voicing out our inner desire, no, para sa ating bansa, is of course to pray and entrust them in the hands of God. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kapag nasa kamay na ng Diyos, ikaw at pinaubaya ka na. Despite sa mga alam mong paghihirap ng tao, flood control, binaha, ang daming namatay, ang daming nasira, at ikaw ay nagtatampisaw din sa bahay mong konkreto, at kung ilan-ilan pang property mo, at ilan pa yung mga aircraft mo, ang yaman mo na hindi ka na nasatisfy. Samantalang pag namatay ka, at napunta ka sa impyerno, sigurado yan, ay hindi mo naman madadala yan. Kasi itong mga taong to kulang lang to sa education when it comes to spirituality. They don't know what will happen to them when they die. Yung buhay natin sa mundo, isang alimok lang, isang vapor nga lang according sa Proverbs. And then in the afternoon, it's gone. Ganun kaikli ang buhay ng tao. But the question is, you will spend your time in eternity. And there are two kinds of eternity. That's heaven and hell. That is eternity. Wala nang katapusan. But you have to choose your eternity. Would you like to go to heaven or hell? If you want to go to hell, then itong mga mandarambong na to na walang pagsisisi, na tuloy-tuloy at kapag sila ay binawian ng buhay, diretso talaga yan. Wala nang question yan. Diretso talaga yan sa impyerno. Unless gayahin nila si Zacchaeus, na nagbago, ibinalik yung kanyang mga ninakaw ng makasampung ulit pa nga. Hindi pwede yung sinasabi ni Marcoleta na hindi niya ini-encourage, kung yan may totoo, na ibalik yung perang ninakaw ng mga diskaya. Because the DOJ or Ombudsman is testing their sincerity, no? That talagang gusto nila makikooperate. And one thing is you have to return what is not yours. Hindi naman sa iyan Ba't di mo ibabalik? Kagaya saludo nga na tayo dito sa mga to, no? Sila Bryce, sila Hernandez, sila Alcantara. At yung iba pa na nagsisibalikan na ng pera at binabalik yan sa kabanyaman ng bansa. But they still have to face the consequence. They still have to go to prison and spend their sentence, yung kanilang binigay sa kanila. So yan po mga ka-wonder, no? Huwag mo muna tayo magbigay dyan ng mga haka-haka na finake o ipinalit, sinwap si runaway, o pinake din kagaya ni Maslog, which is perhaps pwedeng mangyari. Dahil nangyari nga kay Maslog at sa iba pang mga tao sa ibang bansa. At sana ma-resolve na itong kaso na to at matapos na. No, at dagdag pa dyan si Madriaga na patuloy na dinideny nga, no, nagbigay na ng statement na hindi niya raw alam personally. Nilabas dyan sa video nitong si Pebbles na tinawag niya nga si Caramil. Nakitang-kita rin sa video na inabot yung flag. No, so lahat ng pagsisinungaling ay natutuklasan na mali. Para lang daw sa pagtakbo niya as presidential candidate, no? Presidential bid this 2028. Para lang daw masira yan. Of course, ang daming paraan ngayon Magsinungaling ka lang paniniwalaan lang naman yan ng audience mo na naniniwala sa'yo. Sawak na. Ganyan po kapangit ang sistema na dapat nang palitan matagal na. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong saloobin para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin ngayon. And of course, subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.